Magandang wika at maalam na panitikan, Grade 10. Maligayang araw sa inyong lahat at welcome sa ating virtual na talakayan dito sa ating klase sa Filipino 10. Kasama ako, si Teacher Faith, ang inyong guro at punong kaagapay sa pagtahak sa mga aralin ng ika-4 na markahan sa Filipino 10. Handa na ba kayo para sa ating talakayan? Kung oo, ay pakikuha ang inyong module, ballpen at papel dahil bagong araw na puno ng kaalaman ang ating pagsasaluhan. Bago tayo magsimula, ay nais kong magkaroon muna tayo ng pagbabalik-aral tungkol sa tinalakay natin noong nakaraang araw sa pamamagitan ng larong Guess the Picture. Hulaan lamang kung sino ang tinutukoy ng mga pahayag. Una, ang mayamang mag-aaral na masigasig na nakikipaglaban para sa pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila, ngunit biglang nawawala sa oras ng kagipitan. Si Makaraig, ang anak ni Kapitan Tiago at ang tanging babaeng iniibig ni Simon. Si Maria Clara, ang mayamang mag-aalahas na nakasalaming may kulay na umano'y kaibigang matalik at tagapayo ng Kapitan General. Siya ay si Simon, ang anak ni Kabisang Tales at ang katipan ni Basilio. Siya ay si Huli. Mahusay, Grade 10. Sinasabing kahit 100 taon na ang nakalilipas mula nang maisulat ang akda, ay masasalamin pa rin hanggang sa kasalukuyan ang marami sa mga katangian ng mga tauhan sa nobela. Kaya naman, sa araw na ito ay ating tatalakayin ang paghahambing ng mga katangian gamit ang T-chart. Ating aalamin kung sino sa mga tauhan sa nobela ang may pagkakapareho o pagkakaiba sa inyong mga sarili. Ating aalamin ang inyong mga sagot sa pamamagitan ng inyong pagsagot sa gawain 2 ng inyong self-learning module. Hayaan ninyong basahin ko ang mga panuto para sa gawain ito. Pumili ng isang tauhang maaari mong ihambing ang iyong sarili gamit ang T-chart na nasa inyong harapan. Sa unang kolom nito ay isusulat mo ang kaibahan mo sa iyong napiling tauhan. Sa ikalawang kolom naman ay isusulat mo ang inyong pagkakapareho. At sa panghuling kolom ay ang kaibahan ng iyong napiling tauhan sa iyong. Isulat lamang ang inyong mga sagot sa isang malinis na pirasong papel. Kung merong mga katanungan ay huwag mag-atubiling magtanong sa inyong mga guro. Kaugnay ng pagkilala sa mahahalagang tauhan sa isang kwento ay mayroong magandang pagpapakahulugan si Perea 2015. Ayon sa kanya, ang mga tauhan ay isa sa mahahalagang tangkap sa isang kwento dahil sila ang nagbibigay buhay sa kwentong nais ipahatid ng may akda. Kumusta? Marami ba kayong natutunan sa araw na ito? Kung oo, ay magaling. Natapos na nating paghambingin at kilalanin ang mahahalagang tauhan sa nobelang El Filibusterismo. Inaasahan ko na marami kayong natutunan sa ating mga naging talakayan. Sa susunod nating pagkikita ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan patungkol sa El Filibusterismo. Sana'y naiwan sa inyong mga isipan ang lahat ng ating mga aralin sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Faith na nagsasabing sa Panitikang Pilipino, abot kamay mo ang mundo.